berbisyo sa atong komunidad. So, women ang nag-sponsor rin mga kababaihan. Salamat sa Ginoo. So, akong i-share is about the brave and courageous women in the Bible. Ang mga isog o mga courageous na mga babae sa Bible. Okay, in the book of Mark chapter 16, it starts sa verse 1 hanggang sa verse 7 or 8. Atong masuta ito nga ang mga brave nga women, ang mga isog and courageous women, nagpakita yun o magpadayag sa ilang pagkaisog o pagka-courageous kay atong panahon na nga sa Jesus gikakop, gilansak siya o ilungong ang mga disciples niya na nagot tungod kay kanang nanghadlok o kay naay threat sa ilaha. Pero the brave women nga nasa isa dito, sa Mark chapter 16 verse 1, si Mary Magdalene, si Mary the mother of James, at si Salome. Mo doon nga mention sa Mark chapter 16 nga pagkuman sa Sabbath day, nagpalit sila og spices to anoint the body of Jesus. And then, pag Sunday morning, pag sunrise, niadto sila sa tomb, sa lubganan ni Jesus, kaya gusto nila nga, isita dito, tanaw dito, nga na sila ka, courageous and brave. Ang uban na nago na ang mga disciples si Jesus, mga followers niya, nga uban, pero sila, maisugod sila. O pag, kamulong baklay na paingon dito, silang tulog, ingon na sila o galingon, kinsa may muliso na to ulikit sa bato. Kay dako ra bato nga bato. Kay dili man pares ato ang sa gintuhon, ikuan bato ra ipadikit. So, pag abot nila sa tomb or sa lubganan ni Jesus, tingala sila kay naabri na ang bato. Kung kuan sa putahan sa lubganan. And then, isunod sila sa lubganan. Tingala sila kaisog, dili sila talawag patay. Diba? Kaya naman iba, dalawang patay, dalawang misteryo. Adnok yun. So, sila nisulod sa lubganan sa tomb ni Jesus. And then, pagsulod nila sa lubganan, sa tomb, nakita nila usa ka, batanon nga laki dito, nga nagdanag. Dito sa right side, butod pa. And then, ingon din, ay mong kadlok. Ang inyong ipakita nga si Jesus, wala na din na banhaw ni siya. Agadto sa Galilee, adto mo sa Galilee, ug sultii ang mga disciples dito nga magpaabot si Jesus dito, maguna si Jesus dito. Ingna nga ibanhaw na si Jesus. Nangayulong sila. Matod pa. Nanglakaw dayon sila. Wala sila tingog kanay gulong sila ila panggi kuan silang mind kung sa batong ilang nakuan ilang encounter because they were favored by the Lord. The first proclaimer or messenger that Jesus was resurrected from the dead. The women. The brave and courageous women. Mo'y unang nga proclaimer nga nabanhaw na si Jesus. Mabasa na to na sa four Gospels sa Matthew, Mark, Luke, and John. So, kung wala pa sila nangisog ato, dili sila dili sa mo adto dito o dili sila mo sulti sa kamatuoran. Nga din si Jesus was resurrected and sila nakadawan sa mensahe nga si Jesus nabuhi o sila po niya-relate anak dito sa mga disciples ni Jesus. So the first proclaimer that Jesus was resurrected, or the first messenger, the women. Palakpak sa mga babae nga maisugon. Kay sayang kaayo atong mga bakba na dili masulti sa mga maayong mga butang. The good news, di ba? That was the good news that Jesus was resurrected. And the first nga nag-proclaim ang mga women. So mga babae, pwede na mo-proclaim sa good news nga gusto ni Lord i-share nato sa upan. The bread of life is Jesus. Matod pa sa John chapter 6 verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Kaya ang mutuon ni Jesus, maminaw. Honey, Mary. Naminaw din siya dito sa love ni Jesus. O gidagdaig siya.
nga na ang mga women ganito, ang mga babae nga mga brave and courageous, mga supportive, mga active, mga diligent, adunay dako kaayong kakahimuan sa katilingtan. Amen. Di ba majority sa ato diri daghan man sila babae? Yeah. Di ba daghan? Daghan sa babae kay sa statistics sa Philippines, babae jud daghan. Babae jud daghan. So dapat ambingan nato nga atong dignidad maayo ang atong record. Aron nga maka-empower tag-ayo nga we are not useless but we are useful. Because the man needs us. Hello? The man needs us. Ito we, ang pronunciation sa plural na sa women, kay plural man siya. We men. Amen. We men. Or tingnan na, men, here we are, the enemy. We are ready to help you. Diba? According to the Bible, in the book of Genesis, that the woman is taken from the rib of a man, means helper. Mutabang ta, dili helper nga itong sa atong negative kay nga helper nga magtatabang ikaw rin siya magkuhan. But katabang ta, dili katabang sa negative na kuhan. Helpmate. Another is helpmate, makatabang. Hello, okay? Labi na sa mga women can be a mother, can be a grandmother, can be a wife, can be an aunt, can be a manager sa pandaliha. And muna sa atong tiil, duha naman sila itong tiil, left and right. Sa family, ang isa ka tiil, ang mama, ang isa ka tiil, papa. Because man and woman needs each other. Men and women need each other. That is why if we are going to function our duties and responsibilities, we can do great help. Amen. Muna ka na ay women's month, na ay men's month, o na ay ang host karon is mga babae. Kaya dili pwede itsapera ang mga babae sa Israel sa una, walay kwenta ang mga babae. But according to the Bible, nga naagyan po isa ka brave women in the Old Testament, that is Deborah. Deborah is the judge and the prophet. In the book of Judges chapter 4, siya ang judge and prophet. And her husband was Lapido. Ganon din man si Lapido, gihimong prophet and judge. Sa padayag ni Lord, nga bisan sa Old Testament na ay alagad. So na Deborah became a judge and a prophet. O ipadayagan siya ni Lord nga ina si Barak, the commander sa mga kuan sa katawan sa Israel, nga go and call your 10,000 warriors. Kaya they are going to fight against the enemy sa mga Canaanites. Ingon din si Barak kang Deborah. Muubad lang ko, mukuyog lang, ato lang ko. If you will go with me, I will go if you will go with me. Ingon si Barak, the commander sa army sa Israel. Gina niya si Deborah. Si Deborah is isog ina siya, okay, I will go with you because you requested me to go. But the victory will not be your honor. Ang kadaugan, dili ikaw pasidunggan, but it will be given to a woman. But dili siya nga woman. Si Jael, Jael. Kaya pag-abot dito, si Jael, mo ay nakapatay ni sa Sisera, na commander sa Canaanites. So na ay mga brave women in the New Testament, na ay brave women in the Old Testament, ipadaya ganun mga babae, na ay akong kapuslanan kung magpagamit sa Ginoo. Sa mga babae diri, ako natagpulos atong barangay. O kini atong mabisita city man gyapon mo connected gyapon man no. So iyan na, we are not ordinary. We are also useful and we have part even in the mindset of the Lord, in the kingdom of the Lord, in heaven. We are of great help. Pakpakan na ito mga babae din, ng mga women. Without women, no reproduction. Dili ko sanay ang pamilya, dili ko sanay ang komunidad kung walay mga babae. Pero ang pinga na ito na. Sanay ta
Madaghan ta mo lang buta, kanang tinarong. Sa atong bana, mastig dyan ta. Amen. Hello. Apingan na to atong dignidad. Kay nindot kaayo. Aron nagtsada atong record as women, we are effective and efficient. We are bringing the torch of light that ikaw, kana, nindot ka tubangan sa mga katawan because you are a good example to them. Good example ka. We are talented, we are humble, we are faithful, we are courageous, and we are diligent. Mga kugihan, dili kugihan magmaritis, kugihan mo trabaho, kugihan mo taba. Ang mga women, papakan na ito mga babae, mga kugihan, mga useful. Na, bisa dili trabaho, trabaho na lang saan. Kaya wala itong ikas mo trabaho para wala na samo. So, nga na ka, blessed and happy Women's Day. Happy as Monday sa Matagusa because as we start the day, joyfully and diligently, God is honored and the whole week will not become weak. It becomes strong and favored. Oh, mahimutang husgan. Let us all stand up for prayer. Praise be to God, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much, Lord, for the women na iyong blessed with strength and wisdom and understanding, O Lord God, to be used in the community, not only in the family. Continue, O God, to bless more strength, more guidance, more wisdom, more fear of the Lord, so that we will able, O Lord, to shine brightly in the community, in the family, O Lord. Continue to bless each one of us here, serving in our community, in barangay, serving, O Lord God, the people who needs the service of everyone who are called, O Lord God, to serve. And even, Lord, we pray for our punong barangay, Honorable Kapitan Jan Lim. Continue, O God, to be with him. Guide him, strengthen him, give him more wisdom, knowledge, understanding to handle the barangay kauswagan, O Lord God. With you, O Lord God, even able to make things possible. And even, O Lord, the barangay council, the SK council, O Lord God, we pray for their lives also, God, to become useful and helpful to our punong barangay and our community, Lord. Continue to bless each one of us, all the department heads, all the departments, Lord God, the mga members. We pray that each one of us can help each other, will help each other so that there's a big achievements that we can do every now and then, and you will be honored in our barangay as it name nga kauswagan, magpauswagan mo sa tanang mga bulhaton o Diyos because you are with us. And we acknowledge you every now and then. We are acknowledging you, O Lord, na ikaw gayon ang bugto makatabang na mo, maghatag na mo kauswagan sa among mga pangbuhat kada adlaw. Thank you so much and continue to bless us all together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit through Christ Jesus our Lord and Savior. And everyone will say, Amen.